Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Only by losing the fear of being different can we be freed from self-centeredness and self-absorption. Sex education should help young people to accept their own bodies and avoid the pretension to cancel out sexual difference because one no longer knows how to deal with it. Ito pong document ni Pope Francis as a guide for us how to accompany people closer to God. That in this paragraph 285, sinasabi dito ni Pope Francis yung about sex education. Ibig sabihin noon, one of the advocacies of the Church regarding sex education is that it is recommended that it should be done in the context of the family. And mahalaga no na yung approach doon sa sex education would be holistic, no? Kasi kadalasan ang problem no is that most sex education modules would focus only on the physical aspect. Minsan nakakalimutan natin yung spiritual aspect eh. Kaya in order for us no to be freed from self-centeredness and self-absorption, kailangan nandoon din yung spiritual aspect no, of sex education. Una, yung pagkilala na yung buhay natin ay galing sa Diyos. Ibig sabihin noon, magkaiba man no, ang lalaki sa babae, parehas silang anak ng Diyos, no? At ang bawat isa ay may maiko-contribute sa paglilingkod sa Diyos at sa ikabubuti ng ating community. It's not just about ano ba yung pleasurable sa akin. It's more of how can I use my sexuality in accordance with God's plan. Doon papasok yung spiritual aspect, no? Yung formation of the virtues, chastity, respect, self-control, no? Kasi kapag ang focus natin ay yung ating sarili, self-centeredness and self-absorption, ang iisipin natin, no? Itong taong ito, meron akong makukuha dito. We will treat the person as an object to be used, no? Gagamitin natin. Pero ang mga tao ay hindi ginagamit. Sabi nga ni Pope John Paul II, persons are not to be used. They are respected. They are to be loved. No? Minamahal, nirerespeto no? ang bawat tao. So parang yun yung one of the advocacies no, of the church. No? Paggabay ng magulang, no? Paggabay ng katuruan ng simbahan, so that we would not lose that perspective no? na tayo ay galing sa Diyos, tayo ay ginawa ng Diyos, and we should take care of our bodies, take care of ourselves, no? At gamitin natin yung ating buhay para maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. So far sa Amoris Laetitia, parang wala akong na-encounter na concrete styles, concrete guidelines. Isang document ang simbahan that highlighted yung mga general principles. Approach it from the comprehensive view, hindi lang yung physical aspect. Ang tao, hindi naman tayo katawan lang. We are body and spirit. Ang mahalaga no, is that the family must be there to accompany yung kanilang mga anak. No? Kung napansin nila na parang merong kakaiba sa kanilang anak, well, try to talk to them about it. No? Pag-usapan ng mabuti. No? And mahalaga na i-emphasize no, na yung formation to become chaste persons. Ibig sabihin, yung actuation no, ng ating sexuality, no, particularly yung sexual act, must always be within the context of marriage.
No? Mm. Anything outside marriage is sinful. Maganda na nandun pa rin yung magulang to guide, no, and accompany the children. That is actually accompaniment, no? Kasi kapag we let them feel that they belong, feel in a sense at home, no? They will Yes. open, no, and they can be guided, no, sa papalapit sa Diyos. Una siguro sa mga parents, continue to take care of the children na binigay sa inyo ng Diyos. Children are gifts from God at kayo ang pinili ng Diyos para mag-alaga sa mga anak na ipinagkatiwala sa inyo, no? And accompany them, no? And never give up on them. Sabi nga, dapat ang pagmamahal natin ay para pagmamahal ng Diyos. No? A love that never gives up, kahit na minsan may katigasan ng ulo, kahit minsan nawalan tayo ng pasensya. Never give up, samahan ng dasal, pagpapalaki mo sa inyong mga anak at paggabay sa kanila. Para sa mga anak naman, listen to your parents. Sabi nga sa fourth commandment, honor your father and your mother. Nasa banal na kasulatan na if we honor our parents, the Lord will reward us with good life, with long life, and with many blessings. No? Kasi kaya tayo ibinigay, no, sa ating mga magulang dahil ang Diyos nagtitiwala na yung ating pamilya can accompany us, no, can guide us. Of course, samahan din ng dasal. No? Always make time for prayers. At kailangan natin yun, no? Kasi yun yung magbibigay direction sa ating buhay. Yung ating buhay pananampalataya sa Diyos. So yun lang. Okay, we're back. Maganda kasi, at least ngayon, meron ng pastoral guide na binigay si Father Jocads. No, yan ay galing doon sa book ni Amoris Laetitia, paragraph number 285, galing kay Pope Francis. Correct. Kaya kasi ang mga tao, masyadong nalilito sila. So ito yung parang pinapakita ni through Father Jocads na sinasabi niya, ang importante naman lang talaga, intindihin ang tao. Nalaman ba din niyo na ang bata, sa tiyan pa lang, sa sinapupunan pa lang, may communication na nun? Di ba? Di ba yung gumagalaw, tapos yung gusto mo abort nararamdaman ng bata yon, hanggang sa yung mga anak natin, nagkukrol, walang gugu, ganun lang sila, no? Pero tinitignan nila tayo. Kaya nga pag ang kasama niya lagi, ang tatay niya, wala yung nanay, akala niya lalaki siya. Pag yung babae naman, ang kasama lagi yung tatay, akala niya babae siya dahil yung nakikita niya. Tapos yung kapatid niya, puro babae o puro lalaki. So, na-adapt niya yung ways ng mga nasa environment. So, isa yun sa mga paraan kung paano na-adapt ng bata yung kanyang mga nakikita. That cause yung kanyang kalituhan. Yes, na pwede talaga siyang malito. Lalo-lalo na yung mga magulang na tuwang-tuwa sila, di ba? Binibihisan talaga nila ng mali, natatawa sila. So, hindi alam ng bata yun. Yeah. Correct. Yung sexuality kasi, it involves also yung nagagamit yung sex in other ways, no? Outside of the original plan of God. Kaya nag-create si God ng male and female kasi ang gusto ni God sa mga mag-asawa, maging co-creator niya. So pag-create ng bagong buhay, yan ang gift niya sa mag-asawa. Pero kung yan ay gagamitin mo just for pleasure, no, or ibang pamamaraan na para sa satisfy your yung sarili mong pleasure, wala sa original plan of God yan. Yes. So paano nagkakaroon ng problema? Kasi yung kanilang desire to be chaste, no, lalo na 100% pure, yes, bago ikasal. Yung kanilang desire na yun, minsan hindi nila makayanan yung self-control. Oo. Yung nararamdaman nila, hindi nila mapigilan. So they need help. Kailangan nila talaga ang biyaya ng Diyos to help them control yung kanilang mga urges na gano'n. Yan. Of course, ang love is very important sa buhay na tao because God is love. Yeah. So, we can love anyone expressing your love through yung pagkilos, yung pag-care, yung thoughtfulness. That is already love. And that is pure friendship.
Yes. Yan. Iba yung love. Yung tinatawag na marital love. Yes. Conjugal love. Yes. Iba naman po yung marital love and conjugal Oo. love. Yan po yung magkakaroon ka ng anak. Anak. Ibig sabihin, that is the original plan of God doon sa mga tinawag niya para mag-asawa. But sabi nga dyan na pag habang lumalaki na yung bata, hindi lang po ang pinag-uusapan natin dito ay yung sexuality, yung he or she, kundi pati po yung mga kalooban ng ating mga anak, Yeah. pati yung mga career nila na anong gusto ba nilang kunin na career. No, pwede tayo mga magulang, gusto natin yung kabutihan ng anak natin na para, gusto ko yung anak ko maging doktor para wala na siyang iisipin, mag-apply ng mga trabaho, para pagka nagkaasawa siya, mahusay ang kanyang buhay. Gusto ba ng anak natin yung course na inaalok natin sa kanila? So, kailangan nating makipag-communicate sa kanila. Tanungin natin sila, pakinggan natin sila kung ano ang nasa puso nilang gawin. Hindi ba? Ang importante ron, maramdaman talaga na anak na interesado yung kanyang magulang Yes. sa kanyang situation ngayon. Pwedeng makat ang communication ng magulang sa anak, nararamdaman ng anak na hindi naman siya pinapakinggan. Di ba? Yan. Nabanggit mo yung communication. Bottom line po, pansinin nyo, lahat ng pag-aaway ay nagsisimula sa communication. Ngayon, kung nagkamali ka na, yung mali na yon, wag na ituloy. So you need the grace of God para ang magbago ay ikaw. Do not pray na yung anak mo ang magbago para sumunod sa gusto mo. But try to change your ways kasi nga, kaya kayo na-break yung communication ninyo kasi yung ways mo, ang napipil niya, ng anak mo, ang perception niya, is that you are condemning. Or mapil naman niya na ikaw ay nagkukonsinti. Or mapil niya that you try to understand yung situation mo. Ano ba ang maganda na dapat mapil ng anak? Very thin line po kasi, no? Nasa gitna po yung pag-understand. So, yung pong pag-understand, kung nasa puso po talaga ninyo yun, lalabas po ng natural yun. Mararamdaman po yun ng anak ninyo. Kaya yun po yung ating ipinagdarasal. Hindi po yung magbago yung anak natin. Alam ni Lord yun, no? Alam niya. But what you pray is, Lord, help me to understand my child just as you understand me. Diba? So, Lord, intindihin mo ako. Kaya yun yung ihingi natin sa anak natin, na maintindihan natin siya. Kasi pag naintindihan natin yung ating mga anak, lalabas po talaga yung pagmamahal natin sa kanya. Kahit ano pa ang ginagawa niya, yun po yung importante. Yung maramdaman niya, yung love natin sa kanya. Because yung love ni Lord, padadaanin yan sa atin through us. No? Mararamdaman ng anak natin yon. And then when we die, yun po ang sasabihin niya. Yeah. Na, Lord, maraming salamat for giving me this parent who loves me so much. Yeah. In spite of who I am. Hindi po ba? Okay. Ang ganda po nun. Meron pa bang pag-asa na maibalik ulit yung kanilang magandang pag-uusap? Yes, meron talagang pag-asa. But bago pa ikaw pinanganak o bago ka pa manganak, si Lord alam niya na you will be the one to really take care of your children. No, hindi niya ibibigay sa atin yung mga anak natin kung alam niya na hindi natin to kayang alagaan. So siguro hindi lang kasi tayo humihingi ng tulong kay Lord. Kasi we cannot do that by ourselves. Yes. We will really need the assistance of God kasi siya ang nag-create. No? So yung ating full surrender and trust in Him sa pagpapalaki ng anak natin. Kaya kahit na, siyempre, no, hindi tayo perfect. Sabihin natin, naku, nagkamali ako sa pagpapalaki ko sa anak ko, napabayaan ko, kasi kunyari, OFW ka, hindi mo natutukan, ganon. Huwag po kayong mag-alala. God is always there to help us. Nothing is impossible with the Lord. No, hanggang nabubuhay po tayo, may pag-asa. Kaya po, bago po tayo, lahat naman tayo mamamatay, di ba?
ang ganda-ganda po na marinig natin sa mga anak natin sa deathbed natin, no? Na, Mami, mahal talaga kita, no? In spite of everything, di ba? Kasi naramdaman niya yung pagmamahal mo. Hindi yung pagsesermon mo, hindi yung pagja-judge mo sa kanya. Kasi, alam niyo po, kahit sabihin mo na para sa anak ko to, nararamdaman niya eh. Kung yung love ang lumalabas o yung galit mo dahil mali ang ginagawa niya. Cool ka lang. Yan. Cool ka lang. Yan. Huwag kang maging praning. No? Kasi si God nga gumagawa ng paraan eh. Makita mo lang yung ano talaga yung pagmamahal. Example, dumating yung bata. Naglayas, no? Kamusta ka na? O hindi ka ba napagod? O nagugutom ka ba? Ganun lang yung lalabas sa bibig natin. Yung normal. Because the Lord is taking care of her. No? Kaya lang naman tayo nagre-react ng negative kasi akala natin walang nagki-care sa kanya. Si God nga eh. Si God. Diba? So pag alam natin na si God ang nagki-care sa kanya, may pa ba tayo iisipin na nakakatakot? Of course, wala na. Kasi minsan iniisip natin na parang tayo lang ang may karapatan na mahalin natin anak natin, protektahan natin. But remember that God loves your children more than you do. Yes. Diba? So, paano ngayon yun? Kailangan mo talaga magtiwala kay God. Oo. Pero mo inalang ni Lord na mga ginamit kanya para ilabas yung anak din niya. O, di ba? Bakit kanya pinili? Para ba anuhin mo yung anak mo, pagalitan o anuman? Hindi. Kasi alam niya na ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Sasabi ni Lord, ako ang bahala. Diyan ka lang, instrumento ka lang. Huwag kang mapraning kasi ako ang mag-aalaga talaga dyan. Kahit ikaw inaalagaan din kita. So in the meantime, kung kayo ay talagang naprapraning or nagkakaroon ng anxiety dahil hindi nyo alam kung ano ang nangyayari na sa anak nyo, punta kayo sa kapihan. No? 9 o'clock every Sunday. Kanina umaga, wala tayong kapihan. Pero tuloy-tuloy tayo simula next Sunday. Meron. No? So there, itong kapihan na ito is the venue where you can find ways kung paano ba nyo ma-accompany yung inyong anak. No? Correct. Bakit po yun sinasabi namin? Di ba sabi natin kasi, ang bata, maliit pa lang, no? Sinuform na natin. So, the kapihan is a right venue where you bring yung little children, no? Yung mga maliliit pa. Nagkita niyo po, naglalaro sila doon. Pero meron pong mga ibig sabihin yung laro nila doon. Pati yung mga kasama nila doon. Natuturuan, may mga nag-guide sa kanila doon. Especially the youth. And then, The youth, yan na yung talagang minsan concern ng mga magulang. yes. Kaya nga sinabi na, when you say family day, is it nice to have the family day with the Lord? Diba? Bakit with the Lord? Kasi unang-una ang venue is the church. So with the Lord na agad yun. Ano ang pinag-uusapan natin doon? Yung buhay-buhay natin. Kung paano natin mararamdaman ang presensya ni Lord, no? Sa buhay nating magulo. Yeah. At least man lang may isang oras tayo na kasama natin siya. Yeah. And from there, pwede na kayo pumunta sa mall, pumunta sa restaurant, pero sana gawin natin, dalhin natin ang buong pamilya sa kapihan. Yeah. No? Malaki po ang gym. Sige po, punuin po natin yan. Yan, si Lord ang bahala sa atin. Sabi nga ni Lord, 5,000 eh. Pinakain niya eh. Kaya papakainin tayo ni Lord dyan. Hindi ba? So punuin natin, kasama natin ating mga anak. Huwag po kayong matakot na yung mga anak niyo walang magagawa. Naku, mag-i-enjoy po sila. Baka sa susunod, sila na pong magyayaya sa inyo. Pumunta doon. Okay. Ano? So again, we'll see you next week. Huwag po natin kalimutan, pray always and trust and believe. Yes. God is always there. Amen. Bye. See you.